Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay 45 anyos, na karpintero lamang. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Emmanuel. Ibabahagi ko po sa inyo ang isang nakakakilabot na karanasan ko at ng aking biyenang lalaki sa isang baryong hindi namin akalaing pinamumugaran pala ng mababangis na mga aswang. Itago na lang po natin ang baryo namin sa pangalang Baryo Masanto at ang baryong pugad naman ng mga aswang bilang Baryo Kahindik. Parehong matatagpuan ang mga ito sa isang distrito ng isa sa mga probinsya ng gitnang Luzon. Hindi ako talaga taga Masanto. Bali ang napangasawa kong si Casmir ang taga rito. Wala pa kaming sariling bahay. Nakikipisan lang kami sa bahay ng mga biyenan ko. Masasabi ko na magandang baryo ang Masanto kahit medyo liblib, tahimik, sariwa ang hangin at ang mga tao ay makadiyos. Uso pa rin dito ang palitan ng kalakal. Sa halip na pera ang pambayad sa mga kailangang pagkain, damit at serbisyo, ay pagkain din, damit at serbisyo rin ang kapalit. Ako at ang biyenan ko ay pagkakarpintero ang hanap buhay. Si Tatay Emil ay isang foreman. Masipag at responsableng haligi ng tahanan si Tatay Emil. Isa lang ang ayaw ko sa kanya. Hindi naman sa minamasama ko ang pag-inom-inom niya ng alak. Pero si tatay kasi, madalas ay lumalabis. Kung saan-saan pa nakikiinom, kung minsan pa nga, ay hindi na namin nasusundo. Bali-balita pa naman na may gumagala raw na mga aswang sa lugar namin. Isang araw ng linggo, nagsimba kaming mag-anak. Solong anak lang naman ang misis ko. Kaya kami lang ng biyenang babae ko, si Casmir, at ang nag-iisa rin naming anak na lalaki, ang sama-samang nagsimba. Ay, ano ba yan? Linggon-linggo. Hindi na naman natin kasama magsimba si tatay. Kaya aga-aga kasi nasa inuman na naman. Baka mamaya, kung saan na naman mapadpad yon. Ay nako, Emmanuel. Mamaya, pagkasimba natin, ay hanapin mo kagad si tatay, ha? Baka maghapon na namang mag-iinom yon. Mahirap nang abutan na naman ng gabi yon. Alam mo naman, may gumagala raw ng mga aswang dito. Nakakatakot at baka si tatay ang sumunod na mawala. Huwag naman sana, Diyos ko. Huwag kang mag-alala, mahal. Yun din talaga ang gagawin ko kagad. Magtatanong-tanong ako mamaya. Nung nakaraan kasi, ay sa dulong puro ko pa nakita si tatay. Baka nandun na naman siya. Ay nako, ewan ko ba. Ang hirap pagsabihan ni tatay. Para rin naman sa kanya yon. At para sa ikapapanatag ng loob natin. Hindi na lang niya tayo isipin. Kaya ikaw, Emmanuel, subukan mo lang talaga na tumulad kay tatay at malalagot ka sa akin. Kung aaswangin mo ako, mahal, okay na okay sa akin. Tumigil ka. Huwag kang ano dyan, ha, at seryoso ko. Baka gusto mong literal na aswangin kita. Yung tatadtarin kita ng kalmot sa buong katawan mo. Hindi mo alam kung paano ako magalit. Grabe ka naman. Nagbibiro lang naman ako eh. Oh, yung mukha mo. Sobrang nalukot na. Mukha ka ng tsongga. Inayo, tignan nyo nga tong orangutang na ito. Parang sinasabi niya ba na lahing unggoy tayo? Kutusan nyo nga. Ngunit natawa na lang si Nanay Nena sa harutan naming mag-asawa. Nasabihan patuloy kaming nagmumurang mga kamatis dahil parang bumalik daw kami noong panahong nagliligawan pa lang kami. Matapos yun, ay biglang iniba ni Nanay ang paksa ng usapan namin. Napunta sa usapang aswang. Ay basta, inay, kapag maggagabi na, kailangan wag daw tayong nasa labas pa.
Bawang at asin lang naman daw ang katapat na mga aswang bilang pantaboy sa kanila. Ang totoo nga niyan may dala ngayon ako dito sa pitaka ko. Saka, may Biblia rin tayo, di ba? Lahat ng masasamang elemento sa paligid, kabilang ng mga aswang, ay malamang takot sa Biblia. Hindi siguro sa lahat ng pagkakataon ay takot sila sa Biblia. Ang mga elemento, oo, takot talaga sila. Pero pagdating sa mga aswang, hindi lahat. Depende kung anong klaseng aswang. Ang pagkakaalam ko, yung tinatawag na mga gabunan, hindi yata takot sa Biblia. Maski nga umaga sumasalakay ang mga yon. Diyos ko, wag naman sanang mga gabunan ang gumagala rito sa atin. Paano na lang itong anak nating nag-aaral pa? Siguro kailangang hatid sundo na rin natin, Emmanuel. Yun nga lang, magiging abala pa sa hanap buhay natin. Pero kung para naman sa kaligtasan niya, ay pagtitiisan na lang natin, hindi ba? Pwede naman siguro, Inay, na kayo na lamang ang magatid sundo kay Emir. Hayaan niyo na kami na lang ang maghanap buhay. Tumigil na po kayo sa paglalabada. Pumayag naman doon si Nanay Nena. Makaraan ay nabanggit niya si Father Ronald, ang nag-iisang pari sa Baryo Masanto. Ay, oo nga pala. Pwede naman tayong humingi sa kanya ng agwa bendita. Yun ang pansaboy natin sa mga aswang para mapaso sila at matakot lumapit sa atin. Nanay Nena, totoo po ba yung naririnig ko tungkol kay Father Ronald? Na may taglay daw po siyang anting-anting? Ayon kay Nanay Nena, posible raw na totoo yun. Pwede rin daw na baka sadyang malakas lang daw ang pananampalataya ni Father Ronald, kaya parang may anting-anting na rin. Sabi pa niya, mas naniniwala daw siya na may sa anting-anting nga si Father. Kasi raw, hindi naman daw yata nagbabahagi ang Diyos ng kanyang kapangyarihan sa tao. Yun nga lang, hindi daw namin alam kung anong anting-anting ang taglay ni Father. Siguro kailangan nating alamin kung ano ang taglay na anting-anting ni Father. Siya talaga ang pinakakakailanganin natin laban sa mga aswang. Albularyo o antingero sana. Kaso lang, wala namang ganun dito sa atin. Baka sa bayan meron, kaso aarkila pa tayo. Kayo ba, Inay? Wala ba kayong alam na herbal na panlaban sa mga aswang? Para naman may pangontra tayo kung sakali. Kung alam niyo lang, gabi-gabi ay palagi akong kinakabahan. Lalo na sa tuwing umaalulong si Tagpi. Pakiramdam ko anong oras may makukuha sa atin at malala pa ng aswang. Ako, mahal, may kakilala akong albularyo pero dun pa sa amin. Minsan nga magtatanong-tanong ako kapag may nadalaw sa atin na kamag-anak ko. O kaya ay si Inay. Baka dumalaw siya rito sa katapusan ng buwan. Ay, mabuti kung ganon. Nakakatakot na talaga dito sa atin. Palibasa ay medyo liblib, kaya siguro dito ngayon gumagala ang mga aswang. Importanteng maging handa na rin tayo. Mahirap yung sakalan tayo kikilos kung kailan malala na ang pagsalakay rito ng mga aswang. Saka diba, malalaman mong aswang ang kaharap mo kapag tumingin ka sa mga mata nila at nakita mong baligtad ang refleksyon mo. Tama ka, mahal. Mabuti naman at alam mo yan. Sasabihin ko pa lang sana sa'yo Ikaw pa naman kung sino-sino kinakasalamuha mo at nakikipagchismisan ka. Mamaya aswang na palang kachismisan mo. Tumigil ka nga. Nakikipaghuntahan lang ako, hindi ako nakikipagchismisan. Saka, iwas na rin kaya ako sa mga dayong nagpupunta rito. Hindi ako basta-bastang nakikihalubilo sa kanila. Di mabuti kung ganun. O siya, ito na pala ang simbahan. Pumasok na tayo. Nang nagsisimula na ang misa, habang tumatagal, ay napapansin kong dumadalas ang pagsulyap sa akin ni Father Ronald. Yung sulyap na para bang may gustong sabihin sa akin na hindi ko maintindihan. Napapansin ko ring panaka-naka niyang kinakapa ang tapat ng gitnang dibdib. Noon ko naman napansin ang parang nakabakat sa dibdib niya na hugis bilog.
nasa tansya ko ay kasinlaki ng lumang piso nung araw. Nang matapos ang misa, ay pasimpleng siniko ako ni Kasmir. Ano, Emmanuel? Lapitan mo na si Father Ronald. Humingi ka na ng agwa bendita. Sa tingin ko, may gusto rin siyang sabihin sa'yo. Kaya pasulyap-sulyap siya sa'yo kanina pa. O sige, hintayin nyo na lang ako doon sa labasan. Sabay-sabay na tayong umuwi. Saglit lang siguro to. Saktong paglingon ko para sana puntahan si Father, ay siya namang pagkaway niya sa akin para lumapit. Sinenyasan niya akong sumunod sa kanya sa bahay pari niya. Nakarugtong lang naman ng simbahan sa may gilid nito. Nang makarating kami roon, ay pinaupo niya ako at tumikhim pa muna bago nagsimulang magsalita. Emmanuel Iyo, napakahalaga na sasabihin ko sa iyo. Kaya sana ay makinig ka mabuti. Sige po, Father. Makikinig po akong maigi. Ang totoo nga po niyan may sadya rin po ako sa inyo. Pero mamaya ko na po sasabihin. Kayo na po muna ang mauna. Batid mo naman siguro na dito sa baryo natin ay may gumagalang mga aswang. Ilang kababaryo na natin ang nawawala. Kaninang madaling araw ay natagpuan na raw ang katawan ng isa nating nawawalang kababaryo. Wakwak ang tiyan at wala ng mga lamang loob. May kagat rin sa leeg at wala na halos dugo. Marami ring mga kalmot sa mukha at sa katawan. Ibig sabihin, hindi kagagawa na ng sindikatong kumukuha ng mga tao para lamang sa kanilang lamang loob. Bakit wala po kaming nabalitaan, Father, tungkol dyan? Madaling araw yun natagpuan iyo. At isa ko sa nandun na nakasaksi. Kung bakit nandun ako sa mga oras na yon, ay mamaya ko na ipapaliwanag. Isa pa, ay nandun din si Kapitana at ang mga tanod. Isa sa mga tanod ang nakakita sa bangkay. Pinagsabihan kami ni Kapitana na wag daw munang ipagsasabihan na tuklasan namin para raw hindi magpanik ang mga tao. Ang utos ni Kapitan ay balaan na lang daw ang mga kababaryo natin na maging handa palagi dahil totoong may gumagalang mga aswang. Di ba nga, ay ipinaalala ko rin yung kanina pagkatapos ng misa. Ganun po pala. May punto naman po si Kapitan. Pero sa palagay po ninyo, Father, ano pong klaseng aswang ang gumagala rito sa ating baryo? Sandali munang natigilan si Father at parang tinatansya ako. Maya-maya pa ay kinapa niya ang kanyang dibdib. Makaraan ay inilabas niya kung anuman ang bumabakat na hugis bilog. Medyo nanlaki ang mga mata ko nang mapansin kong kwintas pala yun na may palawit na parabang medalyang gawa sa tanso. Ano pong klaseng kwintas yan, Father? Anting-anting po ba yan? Teka, parang nga pong anting-anting talaga yan, ha? Parang gano'n na nga iyo. Ang tawag dito ay medalyon. Medalyon ito ng antingero. Pero hindi ako antingero. Bigay lang ito sa akin ng dati kong kaibigan na isang antingero mismo. Ito ay panlaban daw sa mga aswang. Aba, mabuti naman po at meron kayo niyan, Father. Tamang-tama. Yan po ang kailangan natin ngayon. Pero, paano po ba yung gagamitin na panlaban sa mga aswang? Alam niyo po bang paganahin yan? Oo, alam ko. Ang problema lang ay hindi ang katulad kong pare ang makakapagpagana nito. Ang taglay nitong kapangyarihan ay hiwalay sa Espiritu ng Diyos. Hiwalay sa Espiritu ng Diyos? Ano pong ibig niyo sabihin, Father? Ang taglay kasing kapangyarihan ng medalyong ito ay hindi natural na nagbuwat pa sa Panginoong Diyos iyo. Ito ay buwat sa kalikasan. Natural na lumalabas kapag may mga elemento ng dilim sa paligid na nakahihigit kaysa sa puwersa ng kabutihan. Kapag alagad ng Diyos ang gagamit nito, hindi ito lubusang gagana dahil makukontra ito ng banal na Espiritu ng Panginoon. Kumbaga nalilimitahan ang kapangyarihan nito.
Ganun po pala. Ibig sabihin po, para lubusang gumana yan. Ay, teka po pala, Father. Huwag niyo pong sabihin, yan ang dahilan kung bakit kinakausap niyo ako ngayon. Bahagyang ngumiti si Father Ronald at marahang tumango-tango. Tama ka, iyo. Ito nga ang dahilan kung bakit kita tinawag dito. Ibibigay niyo po ba sa akin yung medalyon ng antingero? Hindi talaga ako makapaniwala ng pagkakataong yon sa pinupunto ni Father Ronald. Titig na titig ako sa hawak niyang medalyon na ewan ko ba kung bakit ang pakiramdam ko ng mga sandaling yon ay para bang ang gaan ng loob ko rito. Para ring nasabik ako bigla na mahawakan ito. Yung para bang pakiramdam na ikaw ang dating nagmamay-ari ng medalyon. Oo, Emmanuel, tama ka. Ibibigay ko nga sa'yo ang medalyon na ito. Pero bakit sa akin po, Father? Sigurado ba kayong ako po ang karapat-dapat na pagbigyan ninyo yan? Baka po may iba pa pong mas karapat-dapat kaysa sa akin. Tila natutuwang napangiti si Father sa sagot ko. Pinakatitigan pa niya ako bago sumagot. Alam mo, iyo, hindi siya ako ang pumipili sa'yo. Mas tamang sabihin itong medalyon mismo ang pumipili sa'yo. Ito ang nakakaalam kung sino ang karapat-dapat. Oh, ang medalyon ang pumipili sa akin? Paano pong ganun, Father? Hindi ko po yata maintindihan . Sabi ko nga kanina, may puwersa ang medalyon na ito na nakokontra ng banal na espiritu ng Panginoong Diyos. Hindi naman lahat ay nakokontra. Nararamdaman ko pa rin ang ibang puwersa nito. Isa na nga roon, ang enerhiyang inilalabas nito na siyang nagtuturo sa akin kung sino ang pinipili nitong dapat pagbigyan ng medalyon. Matagal ko nang hinahanap kung sino ang napili. Pero kanina ay nakita ko na ang senyales sa'yo. Ano pong senyales, Father Ronald? Alam mo, ang katawan nating mga tao ay may tinatawag na natural na liwanag na hindi basta-basta nakikita o napapansin. Kusa natin itong inilalabas. Mientras, mas ginagabayan tayo ng positibong enerhiya at ng enerhiya ng kabutihan sa puso at pagkatao natin. Ang natural na liwanag ng katawan ay mas lumalakas. Sa ganang akin, ay hindi ko naman sana mapapansin ang tindi ng taglay mong liwanag. Pero sa tulong ng kapangyarihang taglay ng medalyon, ay madali ko lang nakikita. Ngayong araw nga, ay nakikita ko matinding liwanag ng katawan mo. Kaya po pala, patingin-tingin kayo sa akin kanina. Yun na po pala yun. Pero bakit ako po, Father? Hindi ko po makita ang sinasabi niyong liwanag ng katawan ko. Sabi ko nga, ako lang ang nakakakita sa tulong ng enerhiya ng medalyong ito. Pero sigurado kong may nararamdaman kang kakaiba sa katawan mo sa mga sandaling ito. Nararamdaman mo bang parang naglalabas ng kakaibang init ang katawan mo? Natigilan ako saglit at pinakiramdaman ang sarili ko. Maya-maya ay nanlaki ang mga mata ko sa pagkamangha ng mapagtantong meron nga. Meron nga po, Father. Mainit-init nga po ang pakiramdam ko sa katawan ko ngayon. Para pong may sumisingaw mula sa akin. Ngayon, ay tignan mo namang maigi itong medalyon. Wala ka bang napapansin? Pinakatitigan ko naman ang hawak na medalyon ni Father. Nanlaki naman ang mga mata ko nang may mapagtanto. Aba, ngayon ko lang po napansin. Medyo nagliliwanag po pala yung medalyon, Father. Isa pa ito sa senyales na nasa malapit ko lang ang napili. At ikaw ngayon, Emmanuel. Saka, bakit po pala kailangan may mapiling pagbigyan yan, Father? Ano po bang magiging papel ko? Ikaw ang nakatakdang lumaban sa puwersa ng mga aswang, Emmanuel. Ikaw ang poprotekta sa baryo natin laban sa kanilang pagsalakay. Ito ay seryoso at apurahang papel.
Kailangan maihanda ka na sa lalong madaling panahon bago pa lumala ang pagsalakay nila rito sa baryo. Kailangan malaman natin kagad kung saan sila nagkukuta at tuluyan silang maitaboy o kung posible ay maubos ang kanilang lahi. Nakaramdam ako ng kilabot ng sandaling yon dahil sa mga sinabi ni Father Ronald. Hindi ko lubos maisip ang sarili ko na nakikipaglaban ako sa grupo-grupong mga aswang. Oo nga, at hindi ako takot sa mga aswang. Pero ang palaging mapapalaban sa kanila ay ibang usapan na. Natatakot ka ba, iyo? Hindi naman po sa natatakot ako, Father. Nabigla lang po ako at syempre po, kinakabahan kahit papano. Hindi pa po kasi ako aktual na nakakakita ng mga aswang. Wala pa po akong karanasan sa pakikipaglaban sa kanila. Hindi problema yan, iyo. Ituturo rin sa iyo ng puwersa ng medalyong ito ang mga paghahandang kailangan mong gawin. Ito na rin mismo ang magtuturo sa iyo kung paano ito pagaganahin. Kailangan mo lamang ng matinding konsentrasyon habang dinadama mo ang enerhiya nito. Ganun po ba? Paano po, Father, kung halimbawang hindi ko po muna tanggapin siya ngayon? Mapupunta po ba yan sa iba? Hindi naman sa pilitan ang pagtanggap dito, iyo. Pero uulitin ko lang sa iyo, hindi na natin kailangan pang palalain ang sitwasyon ng baryo natin laban sa pagsalakay ng mga aswang. Bago pa tayo kumilos, mas maaga mo itong matatanggap, mas mabuti. Isipin mo na lang, paano kung isa sa mga mahal mo sa buhay o malalapit sa iyo ang biglang mabiktima? Importante na hindi tayo ang maunahan ng mga aswang. Sa katungkol dito sa medalyon, hanggat hindi pa ito napupunta sa dapat magtaglay nito, darating ang araw na matutuntun din nila kung nasaan ito. At sino mang hindi karapat-dapat na nagtataglay nito, ay siya ang mas unang pupuntiryay nila. Siyempre, ay una nilang sisirain ang bagay na hahadlang at kakalaban sa kanila. Isa pa, ngayong naglalabas na ng mas matinding liwanag ang katawan mo, dahil napili ka na nitong medalyon, ibig sabihin, ay mas madali ka na ring matutuntun ng mga aswang, lalong-lalo na sa gabi. Magiging puntirya ka na rin nila. Magiging delikado ka at mas madali ka nilang malalapitan kung hindi mo pa rin taglay itong medalyon. Nakukuha mo ba ang pinupunto ko, iyo? Naumid na lang ako at mas lalong kinabahan sa mga sinabi ni Father. Obligado na pala akong tanggapin ang medalyon sa ayaw ko man o sa gusto. Mga ilang saglit din akong hindi nakaimik kay Father. Nagpalipat-lipat na lang ako ng tingin sa kanya at sa hawak niyang medalyon na noon ay bahagya pa rin nagliliwanag. Para bang hinihintay talaga akong tanggapin ng tuluyan ang medalyon na yon. At sa wakas, nang maisip ko ang para sa seguridad ng pamilya ko at ng mga biyenan ko, ay nakapagpasya na rin ako. Tama si Father. Dapat ay nakahanda na ako kagad na protektahan sila anumang sandali na sumalakay ang mga aswang. Hindi ako makakapayag na may mabiktima sa kanila. Ano, iyo? Tatanggapin mo na ba ngayon itong medalyon o hindi mo na? Timbangin mong maigi ang mga sinabi ko. Pareho rin tayong malalagay sa peligro kung hindi mo pa ito tatanggapin kagad. Pareho tayong magiging mainit sa matatalas na mga pandama ng mga aswang. Nakapagpasya na po ako, Father. Tatanggapin ko na po yan ngayon din. Hindi po ako makakapayag na may mabiktima pa mga aswang sa mga mahal ko sa buhay. Saka ayoko na rin pong dumami pa ang mga nabibiktima ng mga aswang dito sa baryo natin. Bawat buhay po ay mahalaga. Napahugot ng malalim na hininga at napangiti ng maluwag si Father sa naging tugon ko. Tumaba ang puso ko sa binitiwan mong salita, Emmanuel. Tunay na isa kang mabuting tao at may mabuti ring puso.
Kaya hindi na rin ako nagtaka na ikaw ang napili nitong medalyon. O siya, heto iyo. Mula ngayon ay ikaw na ang Panginoon ng medalyong ito. Ikaw na ang magiging tagapagtanggol ng Baryo Masanto. Sana nga po, Father, ay mapangatawanan ko ang pagkakapili sa akin. Nagpapakatotoo po ko, Father. Kinakabahan po talaga ako dahil sa papel na ito na iniatang niyo sa akin. Ano po bang maipapayo niyo sa akin para mawala po maraming agam-agam sa isip ko? Simple lang iyo. Manalig ka sa ating Panginoong Diyos. Hingin mo ang gabay niya sa isang dibdibang panalangin. Ikalawa, magtiwala ka rin dyan sa kapangyarihang taglay ng medalyon at sa espiritu o puwersang gumagabay riyan. At siyempre, ay magtiwala ka rin sa sarili mo at sa mga abilidad mo. Tandaan mo, kung napili ka niyang medalyon, ibig sabihin, ay alam nitong kayang-kaya mong kalabanin at talunin ang puwersa ng mga aswang at ng kadiliman. Sa mga sinabi ni Father, ay talagang lumakas ang loob ko. Parang noon ko lang naramdaman na may higit pa pala akong halaga sa mundo. Dahil din sa medalyon ay napagtanto kong napakaigsi nga talaga ng buhay, kung kaya kailangan protektahan ito laban sa mga masasamang elemento sa paligid na kadalasan ng walang pagpapahalaga sa buhay ng kanilang nabibiktima. Naisip ko tuloy yung kaawa-awang nabiktima na winakwak daw ang katawan, inubos ang dugo at mga lamang loob. Walang awa at wala talagang patawad ang mga aswang. Nako, maraming salamat po talaga, Father, sa lahat po na sinabi niyo sa akin. Malaking tulong po talaga bilang pampatibay ng loob sa akin. Walang anuman iyo. Yun naman talaga ang papel ko. Basta't para sa ikabubuti, ay yun ang isusulong natin. O siya, naghihintay pala sa'yo ang pamilya mo sa labas. Baka mainip sila. Sige na, puntahan mo na sila. Ako naman ay maghahanda pa. Inimbitahan kasi ako sa isang padasal. At kasunod nun, ay may bibindisyonan pa akong bagong tayong bahay sa Purok 5. Basta, yung medalyon na, ingatan mo at kailangan ay palagi mo yang suot-suot. Maging alerto ka lagi at pakiramdaman mo yan at maguudyat yan kung may kailangan kang gawin o kung may presensya ng aswang sa paligid. Bawat iutos sa'yo ay sundin mo lang ng walang pag-aalinlangan. Sige po, Father. Maraming salamat po ulit sa lahat. Kayo rin po, Father. Ipanalangin niyo po ako palagi. Aba, oo naman. Palagi ka nang kasali sa mga panalangin ko. Pero siyempre, para maging mas malakas ang panalangin ko, kailangan ay kumilos ka rin nang naaayon sa layunin nating labanan at talunin ang mga aswang. Opo. Sige po, Father. Aalis na po ako. Salamat po ulit. Isinuot ko na ang medalyong bigay sa akin ni Father bago ko tuluyang lumakad palayo at lumabas ng simbahan. Napansin ko pang biglang nawala ang bahagyang pagliliwanag ng medalyon nang lumapat ito sa akin dibdib. Habang naglalakad ako, ay nakaramdam ako ng kakaibang ginhawa. Para bang may kung anong hindi kaaya-aya ang natanggal sa buong pagkatao ko. Ay, sa wakas, dumating ka na rin. Sa tagal niyong nag-usap ni Father, pakiramdam ko nanggaling ka pa sa abroad. O ano, may pasalubong ba kaming Toblerone? Ikaw talaga, mahal. Palagi ka nalang exaggerated. Importante kasi na pag-usapan namin ni Father. Kaya natagal lang kami. Hindi biro-biro ang napag-usapan naming dalawa. Ano ba kasing napag-usapan niyo? Ichika mo naman sa amin. Mamaya ko na sasabihin sa bahay. Tara na munang umuwi. Ay, si tatay pa pala. Hahanapin ko pa. Malamang nagrabe ng tama niya ngayon. Mahihirapan na naman akong buhatin siya. Ay nako, sige na nga. Ipaghahanda pa namin siya ng herbal na pangontra sa sobrang kalasingan.
Kakainis talaga yan si tatay. Hindi na inisip ang kalusugan niya. Paano kung ma-stroke siya? O kaya ay magkasakit sa atay? Eh di dagdag gastusin pa natin kapag nagkataon. Ano nga ulit yung iniinom na para sa mga lasinggero? Libidad ba yun? Hindi. Liver aid pala. Mahal yata ang isang box nun ah. Oo, may kamahalan din yun. O siya, tara na. Bilisan na nating umuwi at nang makapagbihis na kagad ako. Nakakahiya namang hahanapin ko siya sa suot kong ito. Nakapangsimba pa ako. Pagka-uwi nga namin at pagkabihis ko ay agad na akong nagpaalam para hanapin si Tatay Emil. Teka mahal, wala ka na ba talagang balak sabihin sa akin kahit saglit lang kung ano na pag-usapan niyo kanina ni Father Ronald? Ang ginawa ko ay ipinakita ko na lang kay Kasmir ang suot kong medalyon. Ano yan? Bakit meron ka yan? Hoy, ikaw ha? Baka mamaya kung ano na yan ha? Baka mamaya galing yan sa mangkukulam o espiritista. Hubarin mo nga yan. Naku mahal, hindi ko to pwedeng hubarin. Delikado. Bigay to sa akin ni Father at ito ang mahalagang pinag-usapan namin kanina. Paano delikado naman yung pinagsasasabi mo? Hoy, Emmanuel ha? Parang kinakabahan naman ako sa'yo at sa medalyon na yan. Saka bakit ka naman bibigyan ni Father ng ganyan? Ano bang meron dyan? Mamaya ko nasasabihin sa iyo ang lahat pag uwi namin ni Tatay. Mahabang paliwanagan pa ito Matatagalan pa tayo kung ngayon ko sasabihin sa iyo. Unahin na muna natin si Tatay. Ang tungkol dito ay makapaghihintay pa naman Ay nako, bahala ka na nga. Sige na, umalis ka na. Siguraduhin mo lang na ligtas kayo makakauwi kagad ha. Kapag pati ikaw dumating dito na lasing at inabot kayo ng gabi, ay nako, malilintikan ka talaga sa akin. Huwag mo akong susubukan, Emmanuel. At talagang magsisisi ka. Sandali ko pang sinuyo ang asawa kong si Kasmir bago ko tuluyang umalis ng bahay para hanapin si Tatay Emil. Una ay sa mga kapitbahay ako nagtanong-tanong pero hindi raw nila nakita si Tatay. Ikalawa ay nagtuloy na kagad ako sa dulong purok kung saan huli kong sinundo noon si Tatay. Pero kahit doon ay wala siya at wala rin namang nag-iinuman. Nang pabalik na ako, ay naisipan kong pumunta sa Purok 5 kung saan nakita ni Father Ronald ang bangkay daw ng isa naming kababaryo na winakwak ng aswang ang katawan. Doon ay may lamay nga, pero wala namang nag-iinuman. At nang magtanong ako tungkol kay Tatay, ay hindi rin naman daw nagawi roon. Doon na ako nag-alala para kay Tatay. Pambihira. Kahit saan parang wala si Tatay Nasaan na kaya siya? 2 purok na lang ang hindi ko pa napupuntahan. Sana naman ay mahanap ko na siya. Hindi pwedeng nakuha na rin siya ng mga aswang. Kaya aga-aga pa. Ay, hindi pala nasagot ni Father ang tanong ko kanina kung anong klaseng mga aswang ang gumagala rito sa baryo. Paano kung gabunan nga? Lagot, nalintikan na. Delikado na talaga si Tatay. Kailangan kong bilisan ng pagganap. Teka, anong oras na ba? Aba, patanghaling tapat na pala. Makauwi na nga muna at makapananghalian. Itutuloy ko na lang kagad ang pagganap ko sa kanya pagkapananghali ko. Para hindi na ako tanong-tanungin pa ni Kasmir mamaya. Siguro sasabihin ko na lang sa kanya kunwari na nasa purok sa si Tatay at susunduin ko na lang mamaya. Ganun na nga ang nangyari. Kaya habang nanananghalian kami, ay hindi na nagtanong pa sina Kasmir at Nanay Nena. At pagkapananghali naman, pagkatapos kong saglit na magpahinga, ay nagpaalam na ulit ako para sunduin si Tatay. Habang sa daan ay nakasalubong ko si Andres, nangising-ngisi at medyo nakaismid. Nasa mga mata nito ang pangmamata. Kaedad ko lamang si Andres. 45 anyos din. Katulad ko ay isa ring karpintero. Kailan lang ay nakiusap ito kay Tatay na kuhanin para sa bagong bahay na tinatrabaho namin
Kaya lang ay tinanggihan ni tatay dahil kumpleto na nga kami. Dahil dito ay nagtanim ito ng sama ng loob kay tatay at pati na rin sa akin. May ibinulong si Andres, pero dinig na dinig ko naman. Hinahanap na siguro ng mokong na to ang biyenan niyang lasenggo. Hala sige, maghanap ka ng maghanap, pero mamumuti lang ang mga mata mo. Medyo nagpantig ang mga tenga ko ng sandaling yon dahil sa tawag sa amin ni Andres. Pero mas pinairal ko ang lamig ng isip. Alam ko naman kung bakit ganun na lang ang galit nito sa amin ni Tatay Ramil. Saka ko na lang siguro papatulan kapag sumobra na ito. Inisip ko na lang na baka alam nito kung nasan si tatay at kailangan ko tong matanong ng maayos. Paring Andres, kumusta? Baka alam mo naman kung saan nag-inom si tatay. Nakakainis nga eh. Kanina ko pa kasi hinahanap. Makapare ka dyan ah. Saka ano bang pakialam ko sa biyenan mo? Huwag mo akong matanong-tanong kung nasan siya. At hindi niya ako tagabantay. At sa akin ka pa talaga nagtanong ha. Magpakahirap kang hanapin siya. Diyan ka na nga. At baka mahawa pa ako sa pagiging tokwan yung dalawang magbiyanan. Abat. Pero bigla kong natigilan ng pagtalikod ni Andres ay naramdaman kong parang umiinit at bumibigat ang suot kong medalyon. Takang nakapako ito at naalala ang sinabi sa akin ni Father Ronald na mag-concentrate kapag may kakaiba kong nararamdaman sa medalyon. Nakalayo na si Andres nang parang may bumulong sa isip ko na may kakaiba raw kay Andres. Kasunod nito ay parang nakaramdam ako ng kakaiba rin at mabigat na enerhiya galing sa kanya. Ano kayang enerhiya yon? Enerhiyang galing sa puwersa na kasamaan? Aba, mukhang dadagdag pa yata siya sa makakalaban ko maliban sa mga aswang. At may bumulong pa ulit sa isip ko. Anak niyang, hindi pwedeng may mangyaring masama kay Tatay Emil. Kailangan mahanap ko siya kagad. Pero saan ko siya ipagtatanong? Teka, baka may makasalubong pa akong may alam kung saan nang galing si Andres. At may nakasalubong nga akong isang matandang lalaki na kamag-anak mismo ni Andres, si Mang Tasyo. Mang Tasyo, saan ho kayo nang galing? Ayon sa matanda, ay sinundan daw nito si Andres dahil yun daw ang bilin dito ng asawa ng huli. Sa madaling sabi, ay pinamamanmanan daw dito si Andres. Saan ho ba nang galing si Andres? Saka, nakita niyo po ba si Tatay Emil? Sa baryo Kaindik daw pumunta si Andres. May kinatagpo raw ito roon sa isang malaking abandonadong bahay. Nang bumalik daw ito ng masanto, ay natsyempuan daw naman ito si Tatay Emil. Inaya nito ang huli na mag-inom daw. Pero sa baryo Kaindik sila tumuloy. Nang muli raw umuwi si Andres, ay hindi na nito kasama si Tatay Emil. Hindi na raw alam ni Mang Tasyo kung saan sa baryo Kaindik naroon si tatay. Ang suspetsa raw nito ay baka sa abandonadong bahay din dinala ni Andres. Sinabihan pa ako ni Mang Tasyo na puntahan kagad si Tatay Emil sa baryo Kaindik. Hindi raw maganda ang kutob nito dahil nang umuwi si Andres ay kakaiba raw ang pagkakangisi na parabang naiba raw ang pagkatao nito. Dinagdag pa nito na parang may kakaiba rin daw sa baryo Kaindik. Ang ibang taga roon daw ay kakaiba kung tumitig sa mga hindi taga roon. Kakaiba raw kung magmasid. Sige po. Salamat po ng marami, Mang Tasyo. Pupuntahan ko na po kagad si tatay at baka kung ano pang mangyari sa kanya roon. Talagang nagmadali akong kumilos. Paano ay hindi rin maganda ang kutob ko. Naudyok na rin ng medalyon ko. Kailangan kong bilisan na mapuntahan kagad si tatay. Ang Andres na yun. Kapag may nangyaring masama kay tatay, ay malalagot talaga siya sa akin. Pagbabayarin ko siya. Saka,
Ano nga kayang meron sa baryo kay Indik na tulad ng sinabi ni Mantasio? May sindikato kayang gumagala ron? Pero imposible namang may mga has na dumukot kay tatay kung sakali mang sindikatong nangunguha ng laman loob ang gumagala ron. Ano namang mapapala nila sa laman loob ng isang matanda na at lasenggo pa? Pero paano pala kung aswang? Hindi. Basta, kailangan ko na talaga magmadaling kumilos. Nang makarating ako sa baryo kay Indik, bungad pa lang ay nakaramdam na kagad ako ng kakaibang bigat sa aking dibdib dahil sa suot kong medalyon. Pagkakapako nga nito ay binulungan kagad ako nito sa isip ko. Ha? Ano? Baluarte rito ng isang grupo ng mga aswang? Naku po, nalinti ka na. Lagot kami ni tatay. Ano ngayon ang gagawin ko? Hindi ko to inaasahan. Basta, kailangan ko maging kampante lang at huwag magpapahalatang kinakabahan ako. Kailangan, bago pa sumapit ang pagkagat ng dilim, ay mahanap ko na kagad si tatay at mailabas sa baryong ito. Naalala ko ang sinabi ni Mang Tasyo at yun din ang ibinulong sa akin ng medalyon. Yung abandonadong malaking bahay raw ang una kong dapat na hanapin. Anak ng putya, oh. Saan banda kaya ang abandonadong bahay na yun? Teka, hindi dito sa highway dapat ako unang maghanap. Sa mga kasulok-sulukan ako mag-uumpisa. Bale ang medalyon ko ang nagsilbi kong kompas para mahanap ang kinaroroonan ng abandonadong bahay at ang kinaroroonan na rin ni Tatay Emil. Pero dahil maluwang-luwang din ang sakop ng baryo kay Indik, ay medyo natagalan ako. Napansin ko noon na malapit na ring lumubog ang araw. Kinakabahan na ako noon at pinagpapawisan na ng malapot hanggang sa bigla akong natigilan nang makaramdam ako ng kakaibang lamig sa paligid. Kasunod nito ay binulungan ako ng medalyon na nasa malapit na raw si tatay, pero binalaan ako na maging alerto sapagkat sa paligid daw ay may mga aswang na nag-aabang. Lumingali nga ako sa paligid. Napansin kong nasa banda na pala ako ng baryo na masasabing liblib na dahil maraming puno. Maraming talayb at kakaunti lang ang mga bahay. Tansya ko ay mga 3 lang ang nakikita kong mga bahay at magkakalayo pa. Yung isa ay medyo nasa dulo pa at mukhang yun ang pinakamalaking bahay. Aha! Mukhang yun nasa dulo na yata ang sinasabing abandonadong bahay. Ginapangan na ng mga baging ang bubong nun. Teka, baka ko tayo ng mga aswang. Patay, baka nandun si tatay. Medalyon, ano ang gagawin ko kung sakaling mapaharap ako sa mga aswang? Paano ko ililigtas si tatay kung sakaling buhay pa siya? Sana ay buhay pa nga siya. Medalyon, sagutin mo naman ako. Binulungan ako ng medalyon na magtuloy-tuloy lang daw ako sa paglalakad pagkat may nararamdaman daw itong kakaibang enerhiya sa may malapit. Isang enerhiyang pwede ko raw magamit laban sa mga aswang. Una ay nag-alinlangan pa akong sumunod. Paano ay noon ko lang napansin na may naririnig pala akong mga kaluskos mula sa kung saan. Parang may naririnig din akong mahihina at kakaibang mga ungol na hindi ko alam kung saanong hayop. Basta, parang sagalit na aso na para bang leon. Maya-maya pa ay biglang parang umatras ang mga kaluskos at napansin kong gumalaw-galaw ang ilang talayb na ang direksyon ay papunta sa malaking bahay sa may dulo. Sa isang banda pa, pagbaling ko ay parang may nakita akong buntot ng kung anong hayop na sumuot sa talayban. Napakunot ang noo ko sa pagtataka. Buntot ng anong hayop yon? Bakit ganun ang dulo? Parang uluhan ng sibat na malapad. Aba,
Baka mga aswang nga ang mga yon. Mga aswang na nagpapalit ng anyo. Diyos ko, nakakakaba naman ito. Mukhang hindi ko yata kaya ito. Maya-maya pa ay pinagmadali na ako ng medalyon ko. Napatingala patuloy ako sa kalangitan. Kumakagat na ang dilim, kaya naman ay tarantang sinimulan ko ng humakbang pasulong. Kada akbang ay binubundol ng kaba ang dibdib ko dahil sa ingay ng tuyong mga daon na naaapakan ko. Alerto rin akong nagpalinga-linga sa paligid. Baka kasi bigla na lang may maglitawang mga aswang ay hindi pa talaga ako handa. Wala pa naman akong naidalang kahit na anong panlabang sandata. Nang sa isang banda, may nakita kong putol na sanga ng puno na ang dulo ay patulis. Kaagad ko yung nilapitan para sana pulutin. Pero papalapit pa lang ako, ay bigla naman akong napatid ng kung anong bagay. Bunga nito ay halos mapusubsub ako sa damuhan. Mabilis din akong tumuwid kagad ng tayo at muling luminga-linga sa paligid. Pagkaraan ay tinignan ko kung ano ang nakapatid sa akin. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko kung ano yon. Anak ng putya! Tsinelas to ni tatay ah! Pero ano tong katabi niya? Batong itim? Anong klaseng bato ito? Bakit makintab at parang... Napakapa ako sa suot kong medalyon nang maramdaman kong umiinit na naman ito. Agad ko ring narinig ang bulong nito sa isip ko. Sa aswang ang batong itim na ito. Kung ganun, ay nakuha nga talaga nila si tatay. Diyos ko, baka wala na ang itay. Hindi maaari ito. Buhay pa kaya ang itay? Medalyon, sumagot ka naman. Sabihin mo sa akin na buhay pa siya. Dahil kung hindi... Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang sagutin kagad ng medalyon ang tanong ko. Ayon dito, nararamdaman daw nitong buhay pa raw si tatay. Ngunit nasa alanganing sitwasyon. Mukhang marami daw batong itim ang pinuno ng mga aswang at mukhang isang normal na tao raw ang pinagbigyan ng batong itim na ngayon nga ay hawak ko na. May bakas daw ng kamay ng normal na tao ang batong itim. Posible raw na ipinamumudmud ng pinuno ang mga batong itim sa mga tao. Ipinapakalat nila ang kanilang lahi sa pamamagitan ng pangahawa sa pamamagitan ng batong itim. Sa ibinulong na yon ng medalyon sa akin, ay bigla kong binitiwan ang batong itim. Kung ganun, ay hindi ko pala dapat hawakan ng batong itim na ito. Paano kung maging aswang ako? Bakit tinayaan mong mahawakan ko pa? Ipinaliwanag ng medalyon na hindi ako tuluyang magagawang aswang ng batong itim dahil suot ko nga raw siya. Inutusan ako nitong pulutin ito kagad bago pa may dumating at agawin yun sa akin. Gagamitin daw namin yun laban sa mga aswang, lalo raw at wala kong dalang kahit na anong sandata o pangontra. Nang biglang may mga kaluskos na naman akong naririnig sa paligid at parang papalapit pa sa kinaroroonan ko, ay dali-dali kong pinulot ang batong itim. Ibubulsa ko na sana ito, pero inutusan ako ng medalyon na lunukin ito kagad para hindi na ito tuluyan pang maagaw kung sakali. Ano? Nasisira ka ba? Ano na lang ang mangyayari sa akin kapag nilunok ko ito? Hindi ko sana susundin ang iniuutos sa akin ng medalyon. Ibubulsa ko na lang sana ang batong itim. Pero nagulat ako nang magkusa ang mga kamay ko na umangat sa tangkang isubo sa bibig ko ang bato. Naalarma ako siyempre sa gustong mangyari ng medalyon. Teka, hindi! Huwag! Ayoko maging aswang! Niloloko mo ba ako, medalyon? Peke kang medalyon! Huwag! Wala na akong nagawa nang tuluyang kong malunok ang batong itim. Nang sandaling yon ay sakto pang tuluyan ng dumilim ang paligid. Pinakiramdaman ko ang sarili ko pagkatapos. Unti-unti kong nararamdaman ang paglalaban ng dalawang puwersa sa loob ko. Isang mainit na puwersa
at isang napakalamig na puwersa. Una, ay parang nangingibabaw ang malamig na puwersa, pero biglang tumindi ang mas mainit na puwersa at mas nangibabaw kaysa sa malamig. Ang sumunod namang nangyari ay nagpakunot sa noo ko at nagpalito sa akin. Biglang parang tumatalas ang paningin ko at kahit mabilis na lalo pang dumidilim ang paligid, ay para bang klarong-klaro kong nakikita pa rin ang mga bagay-bagay. Bigla ring lumakas ang pandinig ko. Nagpalinga-linga ako sa mga naririnig kong mga singasing at ungol at parang natutukoy ko kung nasaan sila banda. Pati pang amoy ko ay tumalas din. Nakakaamoy ako ng kakaibang malansa at mabahong amoy na para bang may kung anong nabubulok na bagay na halong parang amoy utot na sobrang bantot. Medalyon, ano bang nangyayari sa akin? Bakit biglang tumala sa mga pandama ko? Lalo na ang paningin ko. Saka bakit parang bumabaho na rin ako? Ano bang nangyayari? Sabihin mo nga sa akin. Halos mawindang ako nang sabihin sa akin ng medalyon na nagsisimula na raw akong maging aswang, pero wag daw akong mag-alala dahil pansamantala lang daw yon. Gagamitin lang daw ang batong itim bilang proteksyon ko at bilang panligaw na rin sa mga aswang at para na rin daw matakpan ang enerhiya ng medalyon. Hindi raw malalaman ng mga aswang na may suot pala akong medalyon. Nang sandalingang yon ay unti-unting nagbabago na ang aking anyo. Hindi ako makapaniwala habang pinagmamasdan kong nagiging mabalahibo ang katawan ko. Tinutubuan ng mahaba at matutulis na mga kuko ang mga daliri ko, kapwa sa mga kamay at paa. Bumubuhaghag din at tumitigas ang tubo ng buhok ko. Ang bibig ko naman ay ramdam kong umuumbok at ang mga pangil ko ay tumutulis at umaalsa. Hindi ko rin mapigilang sumingasing at umungol. Nang malubos ang pagbabago ng aking anyo, maya-maya pa ay narinig ko na naman ang mga kaluskos sa paligid kung saan-saang direksyon. Nang lumingalinga ako, ay napaatras ako nang mapansin kong may mga lumalabas mula sa mga talahib sa palibot ko. Mga parang aso na kulay itim. May mahaba at lumalaylay na mga tainga ang mga ito. Mapapayat ang mga katawan na malakanggaro na mas mahaba pa ang mga paa sa likuran kaysa sa unahan. Parang baligtad ang posisyon ng kanilang mga paa. Ang mga buntot nila ay mahaba at katulad ng namataan ko bandang una. Ang singkit na mga mata naman nila ay nagbabaga sa kapulahan. Tadtad ng mga pangil ang kanilang naghahaba ang mga bunganga. Bulong sa akin ng medalyon ko ay mga sigbin daw ang tawag doon, mga alaga ng mga aswang. Biglang umalulong sa nakakakilabot na paraan ang isa sa mga ito na pinakamalaki. Makaraan ay nagsimula itong unti-unting lumapit sa akin. Bulong sa akin ng medalyon ko, kampante lang daw dapat ako at huwag magpakita ng kahit na anong senyales ng takot. Ipinaalala rin sa akin na isa na akong aswang kaya wala daw akong dapat na ikatakot sa mga sigbin na nakapalibot sa akin. Inamoy-amoy ako ng mukhang lider ng mga sigbin. Makaraan ay para bang meron tungkong anong isinenyas sa mga kasama niya. Pati ako ay parang sinenyasan na sumunod dito. Susunod na sana ako sa grupo ng mga sigbin na yon nang walang ano-ano ay may kaluskos na naman akong narinig sa paligid. Pagbaling ko ay nakita ko ang isang aswang na papalapit sa akin. Naningkit ang mga mata ko nang parang pamilyar sa akin ang mukha nito. Hindi ako maaaring magkamali. Kamukhang kamukha ito ni Andres. Aha! May bagong aswang pala rito. Sino ka? Ikaw ba ang nakapulot sa batong itim na nahulog ko sa banda rito? Sasagutin ko sana ito. Pero binulungan ako ng medalyon ko na wag daw akong magpapakilala rito
sa totoo kong pagkatao, mag-isip daw ako ng ibang pangalan. Ako si Amir. Ikaw, sino ka? Andres ang pangalan ko. Isa rin akong bagong aswang. Binigyan ako ng pinunong aswang ng 2 batong itim. Ang isa sana ay sa asawa ko. Pero nahulog ko yun dito. Ikaw ang nakapulot nun, hindi ba? Oo, ako nga. Saka, bakit mo ginustong maging aswang? Ano ba nagtulak sa'yo? Wala. Gusto ko lang naman. Gusto kong katakutan ako ng mga tao. At gusto kong magiganti sa mga taong may atraso sa akin. At sa mga taong binabaliwala ako. Mga taong binabaliwala ka? Tulad naman nino? Tulad ng matandang tokwa na karpintero. At foreman na si Tandang Emil na taga Masanto. At sa manugang niyang si Emmanuel. Teka pala. Bakit kahawig mo ang Emmanuel na yon? Parehas na parehas din kayo ng suot. Ganyan-ganyan ang suot niya nang makasalubong ko sa kaninang umaga pa. Tama! Si Emmanuel Cano! Hindi, nagkakamali ka. Hindi ako si Emmanuel. Amir ang pangalan ko. Baka nagkataon lang na magkawig kami. Saka aswang din ba ang Emmanuel na yon? Oo nga no. Imposibleng may dugong aswang yon. Palasimba nga pala yun. Ikaw pala. Bakit mo naman ginustong maging aswang? Simple lang, Andres. Dahil gusto kong pagbayarin ang dapat na pagbayarin. At ubusin ang dapat ubusin. Aba, gigil na gigil ka talaga. Gusto ko yan. Magkakasundo tayo. O siya, tara na sa kuta. Doon lang sa bandaron, sa abandonadong bahay. Nakapagatid na rin ako doon ng isang tao na gagawin din nilang bagong aswang na tulad natin. Alam mo ba kung sino ang dinala ko? Walang iba, kundi ang minalas na lasinggero si Tandang Emil. 13 tao ang kailangan kong idala sa kuta. Ikaw rin. 13 rin ang ipapatrabaho sa'yo at dadalhin mo sa kuta. Kapag nakakompleto ka na ng 13, ay bibigyan ka ng pinuno ng mas malakas pang batong itim. Kaya pag-usayan mo. Ganun pala. Kung ganun, sinong susunod mong dadalhin sa kuta? Siyempre, ay iisa-isahin ko ang pamilya ni Tandang Emil at ang pamilya ng tukmol na kahawig mo. Bali 4 din sila. Ang isusunod ko ay si Father Ronald na kinaiinisan ko sa tuwing makakasalubong ko. Palagi na lang tungkol sa Diyos ang bukang bibig ng buang na yun. Nakakarindi na. Ang 7 natitira siguro ay mga taong palasimba na lang din. Ahente na ako ngayon ng kasamaan. Kaya mga palasimba ang pupuntiryahin ko. At isasama ko na rin pala si Tandang Tasyo. Nahuli ko kasi kanina na bumubuntot pala sa akin. Utos pa ng asawa ko. Akala naman nila ay magtatagumpay sila sa plano nila sa akin na magpakabuti. Kaya pati asawa ko ay bala ko na rin palunukin ng itim na bato para wala na akong problemang palagi akong pinipilit na magbagong buhay daw. Mga mukha nila. Nang mga sandaling yon ay nagpupuyos ang kinikimkim kong galit kay Andres. Nanginginig ang mga kamao kong hindi ko maikuyom dahil sa matutulis kong mga kuko. Gustong gusto ko na siyang pagbayarin sa ginawa niya kay Tatay Emil ng sandaling yon. Pero pinipigilan ako ng medalyon ko. Hindi raw dapat ako basta-basta nagpapadala sa bugso ng aking damdamin. Dapat daw pag-isipang maigi ang kahihinatnan ng binabala ko na pagiganti. Hintayin daw muna dapat na mahinog. Sa ngayon ay dapat ko raw munang alamin ang iba pang mga bagay, lalo na ang tungkol sa sistema ng pamamalakad ng pinuno ng mga aswang.
Saka daw ako bubuo ng plano kung paano tuluyang malilipol ang lahat ng mga aswang sa kuta. Saka ko na lang din daw balikan si Andres. Ikaw, ano ang plano mong gawin para makapagdala ng 13 katao sa kuta? Taga rito ka lang ba sa Kaidek? Hindi ako taga rito. Napadayo lang ako rito. Sa ngayon, ay wala pa akong konkretong plano. Hindi ko pag-aalam ang kalakaran ng pagiging aswang. Hindi ko pa rin nakakaharap ang pinuno. Saka na ako bubuo ng plano kapag nakaharap ko na ang pinuno at iba pang mga aswang. Kung ganun, ay tara na sa kuta. Ipapakilala kita sa pinuno at sa iba pang mga aswang. Mula ngayon, magkasangga na tayo. Alam mo bang, magagamit din kita para madala ko sa kuta ang mga kapamilya ng gusto kong paghigantian. Ikaw rin, kahit anong iutos mo sa akin ay handa akong gawin. Tulungan tayong dalawa. Hindi ba maganda yon sa palagay mo? Oo, maganda ka. Simula ngayon, ay magkasangga na tayo. Ayos! Sige, tara na sa kuta. Nang muling umalulong ang mga sigbin, ay nagtuloy na nga kami sa abandonadong bahay na siyang kuta nga raw ng mga aswang. Hindi lang pala basta malaki ang lumang bahay na yon, kundi maluwang-luwang din. May ikalawang palapag pa. Walang kaaliw-aliw sa loob ng bahay na yon. Mauunawaan naman dahil puro mga aswang lang ang naglalabas-masok doon na matatalas ang mga paningin sa dilim. Iginala ko kagad ang paningin ko sa pagbabaka sakaling mamataan ko kung nasaan naroon si Tatay Emil. Ngunit ni anino niya ay hindi ko makita. Kaya nga pala, Andres, saan dito dinadala ang mga taong gagawing bagong mga aswang? Mausisa ka pala at mukhang atat na atat ka ng magdala. Huwag kang mag-alala. Ipakikita ko rin sa iyo kung saan banda. Pati kung saan kinakatay ang ibang mga tao na hindi kwalipikadong maging bagong aswang. Kung gusto mo, ay ipapakita ko rin sa iyo. Doon magandang tumambay at panoorin kung paano brutal na nilalapa ng mga tulad dating aswang ang mga kaawa-awang mga nilalang. Tiyak na matatakam ka rin doon. Pwede ka rin magpresentang manlapa kung nagugutom ka na. Lahat naman ng aswang dito ay mararasyonal ng sapat na sariwang mga dugo, puso at mga laman loob. Medyo nandiri ako at parang gusto kong masuka sa mga sinabi ni Andres. Kahit siguro aswang na rin ako, ay hindi ko gagawin ang manglapa ng tao, uminom ng kanilang dugo at kumain ng kanilang mga lamang loob. Pero una muna, ipapakilala kita sa pinuno. Sandali lang at malapit na tayo. Naroon sa bale sa master's bedroom ng bahay na ito. Pero binabalaan kita. Mag-iingat ka sa pagsasalita mo sa harap ng pinuno. Maski kapwa niya aswang ay nilalapa rin niya kapag hindi niya nagugustuhan ang pagkatao mo. Dapat ay magpakita ka sa kanya ng kaangasan at gawin mong mabalasik ang itsura mo. Dito sa kuta ay hindi pwedeng umakto kang parang santo. Tandaan mo, astang demonyo ka dapat dito. Kung ganun pala, sige, tatandaan ko yan. Ipapakita ko sa pinuno kung gaano ko kabalasik. Pero wag mo lang siyang sasapawan. Hindi rin niya gustong nasasapawan ang kanyang kaagasan. Kinabahan ako ng sandaling yon dahil hindi talaga ako natural na maangas. Binulungan ko nga sa isip ko ang medalyon ko kung paano ang gagawin ko kapag kaharap ko na ang pinuno. Ang sagot lang nito sa akin ay siya na raw ang bahala. At sa wakas ay nakarating na kami sa master's bedroom kung saan naroon ang pinuno. Nakatalikod dito ng datnan namin. Likod at tindig pa lang ay mukhang sobrang bangis at sobrang angas na nito.
Hindi pangkaraniwan ang taas nito. Mga malapit na sa 7 talampakan. Mapipintog ang mga muscle sa buong katawan na parabang bodybuilder. Mapula ang kulay ng balat nito na nangingintab dahil malangis. May mga sungay ito sa likod na napakatulis at may buntot ding katulad ng buntot ng mga sigbin. Mas mahaba nga lang ang taglay nito at ang dulo ay parang patulis na ulunan ng pala. Nang bigla itong humarap, pakiramdam ko ay parang tumigil ang paghinga ko. Paano ay hindi ko akalaing sobrang nakakatakot pala ng itsura nito. Ang dilat na dilat at mapupulang mga mata ay sobrang talim kung tumitig. Ang ilong ay patulis na parabang sa ilong ng mangkukulam at may nakalawit na singsing sa dulo nito. Pangahan ito at matutulis ang mga buto sa pisngi. Maumbok ang bunganga dahil sa nakausling matutulis at naninilaw na mga pangil. Panaka-naka ay naglabas-masok sa bibig nito ang kulay pulang dila na tulad ng dila ng sawa na nagsasanga sa dalawa. Magandang gabi, aming pinuno. Siniko ako ni Andres at sininyasang yumukod sa pinuno na tulad ng ginagawa nito. Siyempre ay sinunod ko naman sa paraang maangas. Magandang gabi rin, mahal na pinuno. Ngunit ang itinugon sa amin ng pinuno ay malakas at nakakapanindig balahibong atungal. Napakalaki ng tinig nito at parang kulog. Makaraan ay mabilis ako nitong nilapitan at nang mamata kong tinitigan mula ulo hanggang paa at pabalik. Kasabay nito ay inamoy-amoy ako habang pasinghot-singhot. Pakiramdam ko ng mga sandaling yon ay para akong kandilang pilit tinutunaw. Nag-alala tuloy ako na baka malaman itong may taglay akong medalyon. Walang ano-ano ay bigla akong siningahan ng pinuno. Muntik-muntikan na akong mapakislot sa pagkakabigla. Ang lakas kasi ng pagkakasinga nito. Ramdam na ramdam ko pa ang init ng ibinuga nitong mantot na hininga. Inutusan ako ng pinuno na magpakilala at tinanong ako kung paano kong naging bagong aswang dahil ngayon pa lang daw niya ako nakita. Amir ang pangalan ko, pinuno. Mangyaring nakapulot ako ng batong itim nang naglalakad ako papunta dito sa kaindik. Napatid ako ng bato. Hindi ko alam na nahulog pala ito nitong si Andres. Nang balikan niya ay nalunok ko na. Sa ganung paraan ako naging bagong aswang. Ngunit parang hindi naman kumbinsido ang pinuno sa sagot ko. Inismeran ako nito ng katakot-takot. Sumunod ay si Andres naman ang binalingan at tinanong tungkol sa mga batong itim nito. Nahulog ko ang isa kong batong itim nang magatid ako ng isang biktima rito, pinuno. At itong si Amir nga ang nakapulot. Bigyan mo na lang ako ng panibagong itim na bato para sa asawa ko, pinuno. Galit na sumingasing ang pinuno kay Andres at paangil itong pinagalitan tungkol sa batong itim. Dapat daw itong pakaingatan. Mahirap daw kapag mga antingero o albularyo ang makapulot ng batong itim. Sa uli-uli raw na maiwala ulit ni Andres ang bato ay malalagot na raw ito sa pinuno. Hindi raw ito magdadalawang isip na lapain si Andres. Matapos mangako ni Andres na iingatan na raw ang bagong batong itim na ibibigay ng pinuno, ay binigyan na nga ito muli ng pinuno ng bago. Iniluwa pa nito. Galing sa bunganga. Nakakadiri ang kulay ng laway nito. Umuusok pa. At umaalingasaw sa baho. Kapag kuwan, ay binalingan ulit ako ng pinuno at sinabing kailangan ko raw magdala ng 13 mga tao sa kuta na kung hindi gagawing bagong aswang ay kakatayin sa buong angkan ng mga aswang.
Kapag hindi ko raw nakumpleto ang 13, ay babawiin daw sa akin ang batong itim at dadalhin ako sa katayan sa ibaba. Pinuno, huwag kang mag-alala. Umasa kang kukumpletuhin ko ang 13. Makaraan ay nagpaalam na kami ni Andres sa pinuno. Sumingasing na inismiran pa kami nito. Lalong-lalo na ako. Nang puntong yun, ay nararamdaman ko na naman ang pag-iinit ng medalyon ko. Pasimple ko itong kinapa na hindi mapapansin ni Andres. Binulungan ako ng medalyon. Nakapain ko raw ang bagong labas pa lang na batong itim na bigay ng pinuno kay Andres. Nang tanungin ko kung bakit, ay sinabihan akong basta gawin ko raw yun. Una ay nag-atubili pa ako. Para bang nandidiri kasi ako sa batong itim na hawak ni Andres na noon nga ay balot pa ng laway ng pinuno. Andres, patingin nga ulit niyang sariwa pang batong itim. Alaga ba nga, ganyan ang itsura niya na. Kapag bagong labas pa lang sa bunganga niya, nababalot pa talaga ng nakakadiring laway ng pinuno at napakabaho pa. Nakakadiri ka eh. Madulas pa. Eto, pwede bang ikaw na muna magawak hanggang sa matuyo? O kaya ay salitan muna tayo sa paghahawak habang papunta tayo kung saan dinadala ang mga biktimang gagawin bagong mga aswang. Kanina ko pa talaga pinipigilan ang pangingilo at pandidiri. Naku, walang problema riyan, Andres. Ayos lang sa akin. Akin na. At ako na maghahawak. Pagkahawak ko sa malagkit pang batong itim, ay natigilan ako saglit. Paano ay bigla kong naramdaman na para bang may kung anong sinisipsip ang kamay ko mula sa hawak kong bato. Pagtingin ko rito ay napansin kong unti-unting nawawala ang malagkit at madilaw na laway ng pinuno. Binulungan ko sa isip ko ang medalyon kung ano ba ang nangyayari. Ayon dito ay may gagawin daw ito sa laway ng pinuno. Saka ko na lang daw malalaman kung ano. At sa wakas, nakarating na kami ni Andres sa kung saan nakakulong ang mga biktimang gagawing bagong mga aswang. Agad ko namang hinanap si Tatay Emil. Nakita kong nasa isang gilid ito at mahimbing na natutulog. Napansin ako ni Andres na nakatitig kay Tatay. Yan si Tandang Emil na buang na karpintero at biyanan ng kamukha mong si Emmanuel na sinasabi ko. Nakikita mo ba yung markang dugo sa damit niya? Ibig sabihin niyan ay bukas pa siya gagawing isang aswang at bibigyan din ng pinuno ng bagong itim na bato. Ngayon sana mismo kaso, sobrang lasing siya at nakatulog kagad. Kawawang matanda, magiging aswang na rin kapares natin. Naririnig ko ang sinasabi ni Andres, pero hindi sa kanya nakatutok ang pansin ko. Sa halip ay inililibot ko ang aking paningin sa kabuuan ng silid na yon na pinagkukulungan kina Tatay Emil. Inalam ko rin kung ilang aswang ang nagbabantay. Mga 2 at parehong malalaki ang katawan at mababalasik ang mga itsura. Lahat ng detalye ay tinandaan ko tulad ng ibinubulong sa isip ko ng medalyon ko. Sumunod ay dinala naman ako ni Andres kung saan kinakatay ang ilang biktimang tao. Sa unang palapag ito ng bahay, sa bandang parang bodega, nakatayan. Sobrang nangilabot ako sa mga nakita ko. Nakasabit ang mga wakwak na katawan ng mga tao na naliligo sa sariling dugo. Mga wala ng mga lamang loob. Sa isang banda, sa ibabaw ng isang malapad na pabilog na lamesang tinapyas na bato, ay halos masuka ko nang makita kong pinagtutumpok-tumpok doon ang mga lamang loob tulad ng atay, mga bituka at mga puso ng tao.
Sa isang banda rin ay nakita ko ang ilang drum na puno ng dugo. Sobra talaga akong kinilabutan ng mga sandaling yon. Hindi ko lubos maisip na paano kung ako o si Tatay Emil ang mga kapamilya ko o si Father Ronald ang makakatay roon. Hindi ako makakapayag na mangyari yon. Kailangang matigil na ang karumal-dumal na gawaing ito ng mga aswang. Kailangan makaisip kagad ako ng paraan kung paano ko maitatakas si Tatay Emil at kung paano matatalo ang pinuno at ang buong hukbong ito ng mga aswang sa abandonadong bahay. O Amir, bakit para ka natitigilan dyan? Parang ang lalim yata ng iniisip mo. Nagulat pa ako sa biglang pagsasalitang yun ni Andres. Baka gusto mong dito maito ka. Sabihin mo lang at ipapaalam kagad dating kay Pinuno. Yan batong itim ko pala. Mukhang tuyo na. Akin na, Amir. At maibulsa ko na. Mahirap na. Baka maiwala ako pa ulit. Habang iniaabot ko kay Andres ang batong itim, ay nagulantang kami nang biglang may malakas na kakaibang alulong ang umalingaw-ngaw. Sobrang nakakapangilabot ang alulong na yon. Nagmumula ito sa ikalawang palapag ng bahay. Anong alulong na yun, Andres? Nakakakilabot. Naku, ang pinuno yun, Amir. Mukhang hindi maganda ang ibig sabihin ng alulong niyang yun. Babala yun na may nakapasok dito sa kuta natin na hindi dapat nakapasok. Humanda ka, Amir. Ang alam ko ay mapapalaban tayo nito. Baka may sugo ng antingero o arbolaryong nakapasok dito. Natakot ako roon dahil mukhang nalaman na ng pinuno ang sekreto ko. Baka naramdaman ng pinuno ang suot kong medalyon nang makaharap ko ito. Binulungan ko ang medalyon ko kung ano na ang gagawin ko. Sinabihan ako nitong magtago muna sa isang banda. Kapain ito at mag-concentrate. Teka, saan ka mapupunta, Amir? Iihilang ako sandali, Andres. Hintayin mo lang ako riyan. Alerto ka at baka makaharap mo mismo ang kung sino mang nakapasok dito. Bilisan mo! Sobrang kabadong-kabado ako ng mga sandaling yon. Tumitindi na kasi ang mga komisyon. Nag-aatungalan ang mga aswang sa loob. Pati ang mga sigbin ay naglalabasan at kanya-kanyang ungol. Inaamoy-amoy ng mga ito ang paligid. Hinahanap ang pangahas na nakapasok na walang iba nga, kundi ako mismo. Nang magawa ko ng kapain ang medalyon at mag-concentrate, ay nakaramdam ako ng kakaiba sa sarili ko. Para bang dahan-dahan akong lumalaki at ang balat ko ay nagiging kulay pulang tulad ng balat ng pinunong aswang. Nagtatakang tinanong ko ang medalyon kung anong nangyayari sa akin. Sabi nito ay binago raw ako nito. Kinopya raw nito ang katauhan ng pinunong aswang sa pamamagitan ng nasipsip nitong laway ng pinuno kanina. Lumabas na raw ulit ako at magpanggap na pinuno. Lahat daw ng ibubulong nito ay isagawa ko kagad nang wala ng pag-aatubili pa. Buhay na raw namin ni Tatay Emil ang nakataya rito. Hindi raw kami makakatakas kung magkakamali ako. At binalikan ko na nga si Andres. Gulat na gulat pa ito nang makita ko. Agad itong yumukod sa akin. Mahal na pinuno, kayo pala. Ano ang dapat namin gawin? Kayong lahat na narito, bilisan nyo. Pumunta kayo sa itaas sa silid ko ron. Isang impostor ang nagpapanggap na ako. Sugo siya ng isang antingero. Nagtataglay siya ng medalyon ng antingero. Madali kayo. Bago pa siya magpalit, tungo sa totoo niyang anyo. Lapain niyo siya hanggang mamatay. Pero, paano nangyari yung pinuno? Samantalang binigyan pa niyo ko ng batong itim kanina. Nasaan ang batong itim na ibinigay niyo sa'yo? Ibigay mo sa akin, pagkat yun ay peke. Ibinigay naman sa akin ni Andres
ang bagong batong itim. Peke ito. Sige na, bilisan nyo. Umakyat na kayo. Hindi pwede makatakas siya. Bilisan nyo. At susunod kagad ako. Magbabayarin ko ang pangas na yun. At nagmamadali namang nagsipuntahan ang lahat sa itaas ng bahay. Halos walang natira sa ibaba. Ng pagkakataong yun ay sinamantala ko ng kumilos. Mabilis kong pinuntahan ang silid na pinagkukulungan kina Tatay Emil. Nang makita ko ng mga nakakulong doon ay nag-iyakan sila sa takot. Huwag kayong matakot at huwag kayong maingay. Pakiusap, hindi ako totoong pinunong aswang. Nagpanggap lang ako. Narito ako para itakas kayo. May suot akong medalyon ng antigero. Nang ipakita ko ang medalyon ay tumigil naman sila sa pag-iyak. Pero halatang duda pa rin sila. Maya-maya pa ay nagising na sa wakas si Tatay Emil. Ito kagad ang kinausap ko para mapaniwala ko ang mga taong nakakulong. Nang magsalita ako ay ibinalik ng medalyon ko ang totoo kong boses. Tatay Emil! Tatay Emil! Si Emmanuel po ko, Tay. Nagpanggap lang po kong pinunong aswang para itakas at iligtas kayong lahat dito. Noon ay medyo naimasmasan na ang kalasingan ni Tatay. Kinusot-kusot pa nito ang mga mata at parang hindi makapaniwala dahil sa itsura ng boses ko. Ano ka ba, Emmanuel? Aba, ikaw ba talaga yan, anak? Bakit iba ang itsura mo? Saka ko na po ipapaliwanag sa inyo lahat, Tay. Delikado na po tayo ngayon. Bago pa bumaba rito ang mga aswang, ay kailangan maitakas ko na po kayo. Magtiwala kayo sa akin. Hindi ako ang totoong pinunong aswang. Dahil nahihirapan akong magpaliwanag at mapaniwala sila, ay tuluyan ang ibinalik ng medalyon ko ang totoo kong itsura. Aba, ikaw nga yan, Emmanuel, anak. Mga kasama, siya nga ang manugang ko, si Emmanuel. At sa wakas, ay naniwala na sila. Ang iba pala sa kanila ay ang ilang mga kababaryo naming nawawala. Nakilala nila ako. Noon din ay binuksan ko ang kandado ng kulungang silid. Naalala ko kung saan itinago ng bantay ang susi nung una kong tinandaan ang lahat ng detalye sa paligid. Huwag na huwag kayong gagawa ng kahit na anong ingay. Sumunod kayo sa akin. Bilisan natin! Dahil karpintero ko at si Tatay Emil, parang alam kagad namin kung saan banda ang labasan ng malaking bahay na hindi na kailangan pang dumaan sa harapan. Dito tayo dumiretso, Emmanuel, anak. Sigurado ko may labasan dito. Ang problema nga lamang ay madilim. Dapat pala ay dinala natin ang isang sulukan nila. Teka, at babalikan ko. Huwag na, Tay. Ako na pong bahala. Malinaw po ang paningin ko kahit sa dilim. Basta, aakayin ko na lang po kayo. Sigurado ka ba? Pero paano nakakakita ka kahit ganyan kadilim? Saka ko na po sasabihin sa inyo, Tay, kung paano nangyari yun. Kailangan na po natin magmadali. Malayo-layo pa ay nakita ko na kung saang banda ang pinto palabas ng likod ng bahay. Pero habang tumatakas kami, ay biglang nakaramdam ako ng parabang may kumagat sa akin na may matutulis na mga pangil. Kasunod nito, ay parang may enerhiyang lumalabas sa akin. Pagbaling ko sa likuran ko, ay nakita ko ang malaking sigbin. Ang lider ng mga sigbin. Tinambangan pala ko nito sa parting yun. Anak nang! Hindi ko na ituloy ang pagmumura nang mapansin kong may kakaibang nangyayari sa sigbin na kumagat sa akin. Binulungan ako ng medalyon ko na wag na itong pansinin. Kinargahan daw nito ang sigbin na yun ng enerhiya, pati na rin daw ang isip nito na kung ano ang dapat gawin. Magiging kakampi na raw namin ang sigbin na yun. Ituloy lang daw namin ang pagtakas. At sa wakas ay nakalabas din kami. Pero nang mag-usap-usap kami kung saang banda kami didiretso, ay biglang natigilan si Tatay at nilapitan ako. Anak na puta,
Ano gagawin natin ngayon, Emmanuel? Tingnan mo. Napapalibutan pala tayo ng kakaibang mga aso sa paligid. Anong mga hayop yan? Diyos ko, kung di ako nagkakamali, mga sigbin yan. Paglingon ko sa ingininguso ni tatay, ay noon ko lang napansin ang nakapalibot na mga sigbin. Mukhang planado ng mga ito ang ganon sa ganitong sitwasyon. Walang ano-ano ay binulungan ako ng medalyon na pumitik sa ere. Nang gawin ko yon ay biglang lumitaw ang leader ng mga sigbin na kumagat sa akin kanina. Nag-iba na ang kulay ng mga mata nito. Hindi na pula, sa halip ay naging kulay dilaw. Umungol-ungol ito sa kakaibang paraan at nagpatiuna sa amin. Ang nakapalibot namang mga sigbin ay sabay-sabay na sumingasing at humandang susugod. Ang isa pa ay umalulong ng nakakatakot. Naging hudyat naman yon ng pagngangalit ng lider na sigbin at galit na isa-isang sinugod ang ibang mga sigbin. Napakabilis nitong kumilos. Ano pat sa isang sugod lang ay 5 sigbin kagad ang nakagat nito at napatumba. Agad din naman bumangon ang mga yon, pero unti-unting nagbabago ang kulay ng kanilang mga mata. Nagiging kulay dilaw na rin, nakatulad ng sa lider nila. Patuloy sa pagsugod ang iba pang mga sigbin. Dumating pa nga sa punto na kamuntikan ng may ilang malapa sa mga kasama namin. Mabuti na lang at rumesbak kagad ang 5 unang napatumba ng lider na naging katulad nito at naging kakampi na rin ito. Niwala kaming ginawa laban sa mga sigbin. Trinabaho lahat ng lider. Nang oras na yon ay nagbago ang lahat ng mga sigbin. Hindi na tinangka ng mga ito na sugurin pa kami. Sa halip, naging sunod-sunuran na sa kanilang lider. Aba, ano nangyayari, Emmanuel? Alipones mo? Ang pinakamalaking sigbin, ganun ba? Parang ganun na nga po, tay. Basta, saka ko na po ipapaliwanag ang lahat. Tara na po, magsitakas na tayo. At tatakas pa lang sana kami nang walang ano-ano ay may narinig kaming kumusyon na papalapit sa kinaroroonan namin. Dinig namin ang galit na galit at atat na atat na mga singasing at atungal. Patay, Emmanuel, anak. Mukhang nariyan na mga aswang. Kaya ba natin sila? Wala tayong kahit na anong sandatang dala. Sayang, kung tinanggap ko lang sana ang medalyon noon. Ha? Ano po sinasabi niyong medalyon, tay? Katulad po ba ng sa akin? Oo, anak. Pero saka na natin pagkwentuhan. Kailangan na natin tumakas. Diyos ko, saan kaya tayo magtatago nito? Pagkakaalam ko, ay matatalas ang pandama ng mga aswang. Lagot na tayo nito. Teka, doon po, tay. Sa banda rin po kayo magtago, sa mapunong bahagi. Mauna na po kayo. Pasusunurin ko sa inyo mga sigbin. Nakasama natin ngayon. Nako, hindi anak, tutulungan kita. Siguradong hindi mo sila kakayanin na ikaw lang. Wag na, tay. Ako na pong bahala. Nakalimutan niyo bang may ipinakita ko sa inyo kanina na medalyon? Itong medalyon ko na po ang bahala sa akin. Kaya sige na, tay. Mauna na po kayong tumakas. Heto po ang 2 sigbin. Isama niyo na para may gabay at gwardya kayo kung sakaling may makasunod na mga aswang sa inyo. Mamulot na rin po kayo sa daan ng kahit na ano sa tingin nyo ay magagamit yung sandata. Sige na po tayo, ako na pong bahala rito. Sa huli ay pumayag na rin si tatay. Sinigawan nito ang mga kasama naming tatakas. Halos lahat ay takot na takot at ang iba pa ay umiiyak. Mga kasama, tara na! Sundan niyo ko! Ako naman ay humanda na. Kinapa ko ang namimigat at umiinit kong medalyon at nag-concentrate. Ibinilong nito sa akin ang mga dapat kong gawin. Una, ay inutusan ako nitong pumitik ng 2 beses sa hangin. Sa unang pitik, ay bumalik sa dating pula ang mga mata ng mga sigbin na nakapalibot at parang naghihintay sa kung anumang iutos ko sa mga ito. Sa ikalawang pitik naman, ay biglang humiwalay
at nagtago ang leader na Sigbin. Kung saan ito pumaroon at kung ano ang gagawin nito ay hindi ko alam. Sumunod ay isa-isa na ring nag-alisan ang mga Sigbin at kung saan-saan sumuot at nagtago. Iniwanan nila ako na mag-isa. Sobrang kabado ko ng mga sandaling yon habang nakikita kong isa-isa nang nagsusulputan ang mababangis na mga aswang. Nangunguna rito siyempre ang pinuno na lalo pang bumangis at umangas ang itsura. Katabi nito si Andres na galit na nakatitig sa akin. Noon nga kasi ay nasa totoong anyo na ako. Wala na ako sa anyong aswang. Emmanuel! Sabi ko na nga ba at ikaw yan eh. Hindi ka si Amir. Niloko mo ko, hayop ka. Ibalik mo sa akin ang mga batong itim ko. Kung hindi, ay ako mismo ang lalapa sa'yo. Nang dahil sa pagsasalitang yun ni Andres, ay galit na binalingan ito ng pinunong aswang. Walang sabi-sabing sinunggaban nito ang leeg ni Andres at iniangat sa ere. Tinanong nito kung ano ang ginawa ni Andres at ano ang kinalaman niya at nakapasok daw ako sa kanilang kuta. Nagduda pa ang pinuno ng mga aswang na baka magkasabwat kami ni Andres. Takot na takot namang nagpaliwanag si Andres sa pinuno. Hindi pinuno. Maniwala ka, walang ganon. Hindi ko kasabwat ang buang na lalaking yan. Ang totoo ay isa po siya sa binabala kong dalhin dito para gawin ninyong aswang o katayin. Siya po at ang buong pamilya niya. Maniwala ka sa akin, pinuno. Kung sugo man siya ng antingero o albularyo, ay wala akong alam doon. Ang katapatan ko ay sa inyo, pinuno. Ngunit nakakatakot na pinandilatan lang ng pinuno si Andres. Base sa ekspresyon ng mukha nito, ay hindi ito kumbinsido sa sagot nito. Kapag kuwan, ay iniangat nito ang nanggigigil na isang kamay na ang matutulis na mga kuko sa daliri ay lalo pang naghabaan at nagsitalasan. Labis na natakot si Andres nang mapagtanto kung ano ang balak gawin sa kanya ng pinuno. Paatungal itong nagmakaawa. Huwag pinuno. Huwag niyo po akong lapain. Ipinapangako ko, pinuno. Ibigay niyo lang sa aking kamay ang anak ng tokwang Emmanuel na yan. At pagluluay-lurayin ko talaga ng pinong-pino sa harapan mo. Hindi ko siya tatagtanan. Ngunit hindi nakinig ang pinuno sa kanya. Biglang inihagis nito si Andres sa ere at habang nasa ere pa, ay nauulol na pinagluray-luray ng pinuno ang katawan nito sa pamamagitan ng matatalim nitong mga kuko. Umalingaw-ngaw sa ere ang sunod-sunod na mga paghiyaw at pag-igik ni Andres. Matapos yun, ay umatungal ng pagkalakas-lakas ang pinuno at galit na galit naman ngayon na bumaling sa akin ang pinuno. Halos magliyab ang mapupula at dilat na dilat nitong mga mata. Nang senyasan nito ang mga alagad na aswang at magsipaghanda ang mga ito, anupat sabay-sabay na nagsiatungal, ay biglang kinatkat ang dibdib ko ng lumalagabog na kaba, lalo na nang umalulong na naman sa nakakatakot na paraan ang pinuno ng mga aswang. Pakiramdam ko ay mabubuwal na ako anumang sandali. Taranta kong kinapa at pinakiramdaman ang umiinit kong medalyon. Sabay kausap dito. Medalyon ko. Paano na ito? Anong gagawin ko? Mag-isa lang ako laban sa pinuno at sa mga kasama niyang mababangis sa mga aswang. Ayoko matulad sa nangyari kay Andres. Iligtas mo ko, medalyon. Ayoko pang mamatay. Gusto ko pang makasama na matagal ang asawa at anak ko. Ano na? Sagutin mo ko, medalyon. Dalian mo! Ngunit para namang hindi ako naririnig ng medalyon ko. Wala itong kahit na anong tugon sa akin. Maya-maya pa ay napansin kong naglabasa na naman ang mga sigbin. Ang leader ng mga ito ay lumapit sa pinunong aswang.
Bakit sa pinunong aswang lumapit ang leader ng mga sigbin? Akala ko ba ay kakampi ko na sila? Medalyon, ano bang ibig sabihin nito? Sumagot ka! Sa wakas, ay sinagot na rin ako ng medalyon. Ayon dito, ay wag daw akong mag-alala. Kahit wala raw akong naihandang mga sandata o pangontra, ay nakagawa naman daw ito ng paraan. Basta't manood na lang daw ako kung ano ang mangyayari. Ano? Ano sinasabi mong manood na lang ako? Kapag sinugod ako, panonoorin ko lang sila. Nasisiraan ka naman ng ulo. Hindi na muling sumagot pa ang medalyon. Nang punto namang yun, ay sumenyas na ang pinunong aswang sa lider ng mga sigbin, pati na sa mga kasama nitong aswang. Mabilis na pumalibot ang mga ito sa akin. Anak ng 7 demonyo, ito na nga ba sinasabi ko? Dito na yata magtatapos ang buhay ko. Buisit, kung alam ko lang medalyon, hindi na sana kita tinanggap mula kay Father Ronald. Bakit ako pa kasi napili mo? Kung ganito rin lang naman pala, naiiwan mo ko sa bandang uli. Saka nasa na kaya ang panalangin para sa akin ni Father Ronald? Mukhang hindi naman yata tumatalab. Mahina ba ang pananampalataya ko? At biglang sumagot ang medalyon. Wika nito ay mahina nga raw ang pananampalataya ko. Kung malakas daw, ay dapat magtiwala lang daw ako nang walang pag-aalinlangan. Sasagutin ko pa sana ulit ang medalyon, pero nanlaki na lang ang mga mata ko. Nanghayan na at sabay-sabay na akong susunggaban ng mga aswang. Anak ng putya! Ayan na! Wala na akong nagawa, kundi ang mapaluhod habang tinatangkang protektahan ang sarili ko sa pamamagitan ng pakrus na pagharang ng mga braso ko sa napayuko kong ulo. Nanginginig ako habang naririnig ang sabay-sabay na pag-atungal at pagsingasing ng mga aswang at ng mga sigbin. Ilang minuto ring ganun ang naging posisyon ko. Hanggang sa nagtaka ko, nang makalipas ang ilang minutong ingay sa paligid, ay walang nagtangkang sumaling man lang sa akin. Dahan-dahan akong nagdilat ng mga mata at sumilip. Agad akong napatuwid ng tayo sa pagtataka nang matuklasan ko kung ano ang nangyayari. Biglang sabay-sabay na umungol ang mga aswang sa paligid na parabang nasasaktan. Kaya pala sa gulat ko ay nilalapa na pala ang mga ito ng mga sigbin. Kada nalalapa ay nanghihina at nagsisiusok ang mga katawan hanggang sa unti-unting naaagnas. Sa isang banda ay nakita ko naman ang pinuno ng mga aswang na pahirapang nilalapa ng lider ng mga sigbin. Halatang hindi ito ganung kadaling matatalo ng nag-iisang sigbin lang. Pilit itong lumalaban kahit halatang tinatablan na ng panghihina. Maya-maya pa ay binulungan ako ng medalyon na mag-isip ng paraan kung paano tuluyang matatalo ang pinuno ng mga aswang. Kailangan ko raw tulungan ang lider ng mga sigbin. Ang ginawa ko, nang may makita akong malaking sanga ng puno na matulis ang dulo, ay mabilis ko yung dinampot. Sa pamamagitan nito, ay tinulungan ko ang ilang sigbin na mabilis na matalo ang natitira pang mga aswang. Ang mga nilalapa nilang nanghihina na ay tinapos ko sa pamamagitan ng pagtuhog sa kanilang dibdib. Pagkatapos ay sinenyasan ko silang tulungan ang kanilang lider. Ngunit sa nakikita ko ay matatag pa rin ang pinuno. Hirap pa rin itong mapatumba ng mga sigbin kahit pinagtutulungan na. Ang ibang sigbin ay nakuha nitong sakalin at hiyagis ng pagkalakas-lakas. Mukhang matatalo pa yata ang puwersa ng mga sigbin. Kapag buwan, nang mapansin ng pinuno ang presensya ko, ay buong lakas itong umatungal at nag-concentrate. Mukhang ako naman ang pupuntiryahin nito
At ganun na nga ang nangyari. Binalingan ako nito at hindi na pinansin ang pagsalakay ng mga sigbin sa kanya. Pinapalis lang nito ang mga yon na parabang mga langaw. Maliban siyempre sa lider ng mga sigbin na maliksikong kumilos sa kahit na anong palis dito ng pinuno ay kagad nakakaiwas at kagad ding muling nakakaganti dito. Nang sinusugod na ako ng pinuno, nang tuluyan na sana itong makakalapit, ay bigla itong natigilan. Takot na takot ang mga mata nitong parang may kung anong nakikita sa bandang likuran ko. Paglingon ko ay nagulat ako. Nagdadatingan na pala noon ang grupo ni Tatay Emil. May dala silang mga sulo, mga itak, sibat at kung ano-ano pang mga sandata na panlaban. Kasama na rin nila si Father Ronald na may daladalang isang lalagyan ng agwa bendita. Ayun mga kasama! Ayun ang pinunong aswang! Sugod! Tulungan natin ang manugang ko! Tapusin na natin ang kampo ng demonyong yan! Andali, Mang Emil. Mukhang mababangis din ang mga sigbin sa paligid. Mag-iingat kayo. Huwag kayo matakot sa mga sigbin, mga kasama. Kakampi na natin sila. Tingnan nyo. Katulong sila ni Emmanuel sa paglapas sa iba pang mga aswang. Nangihina na sila at umuusok ang kanila mga katawan. Ang pinuno na lang ang sugurin natin. Huwag niyong sasaktan ang mga sigbin. Kung ganon, tara na mga kasama. Ibagsak niyo ang pinuno at ako na ang bahalang buhusan siya ng agwa bendita. Sugod! Napakaingay ng ginawang pagsugod ng mga kababaryo naming nagdatingan. Ang iba ay mga taga-kahindik mismo. Nakita kong kanilang kapitan at mga kasama nitong mga barangay tanod. Ang pinuno naman ay umaatungal na nagmamadaling tumakas. Ngunit pinagtulungan itong pagkakagatin ng mga sigbin. Ano pat bawat takbang nito ay unti-unti itong humihina. Nagwawala itong napasubsob sa damuhan. At sa wakas, naabutan din siya ng grupo ni Tatay Emil. Pinagtulungan nilang tapusin ang pinuno ng mga aswang. Sa huli, nang buhusan ni Father Ronald ng agwa bendita ang wala ng buhay na katawan ng pinuno, ay bigla itong nagliyab at magdamag na nasunog hanggang maging abo. Sa ganung paraan, nalipol ang buong grupo ng mga aswang na nagkukuta sa abandonadong bahay sa baryo Kaindik. Kinabukasan, nang nasa bahay na kami ni Tatay Emil, kahit ligtas na kami, ay sinabon pa rin kami ni Kasmir. Matapos naman yun, ay pinagkwentuhan namin ni Tatay ang lahat na kailangan naming sabihin sa isa't isa. Natutunan ko sa karanasang yun na napaka-importante ng pananampalataya sa pakikipaglaban sa puwersa ng kadiliman. Minsan ay mapapaharap tayo laban sa kasamaan na hindi tayo handa, pero maglalaan at maglalaan pa rin ang Diyos ng paraan para manaig ang kabutihan. May natutunan din ako kay Andres. Ang pagkampi sa kadiliman ay walang kahihinat ng mabuti. Pinakaimportanting natutunan ko ay tungkol kay Tatay Emil. Siya pala ang unang napili ng medalyon, ngunit tumanggi dahil alam daw niyang may mas karapat-dapat daw kaysa sa kanya, at yun nga raw ay ako. Sinadya niya raw na maging lasenggo para hindi na raw ito ang pilitin ni Father Ronald, at para ako naman daw ang makita ng medalyon. Hanggang ngayon ay ako pa rin ang tagapag-ingat ng medalyon at naghihintay lang ng pagkakataon na muling magamit kapag may babangon na namang pangkat ng mga aswang na sasalakay sa baryo Masanto at sa kalapit na mga baryo. Nangako ko sa akin sarili na hanggat ako ay may lakas, magiging tagapagtanggol ako ng aming baryo laban sa lahat ng uri ng aswang.